Magandang umaga sa inyong lahat mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ang aking puso ay puno ng galak at pasasalamat habang tayo ay magkakasamang nagsisimula ng bagong araw na ito, ang Huwebes ng ikalimang araw ng Marso. Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat at naway ang kanyang pagmamahal ay yumakap sa bawat isa sa inyo sa sandaling ito. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong binigyan ng pagkakataon na magbukas ng ating mga mata, na huminga ng hangin ng buhay at na makapagsimula ng isang bagong pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Hindi ito isang simpleng aksidente na tayo ay gising ngayong umaga. Ito ay isang malinaw na palatandaan ng walang hanggang awa at habag ng ating Diyos. Sa gitna ng lahat ng mga hamon, mga pagsubok at mga paghihirap na ating kinakaharap, narito pa rin tayo, buhay at buong lakas, dahil sa walang sawang pag-ibig ng ating lumikha. Nais kong magpasalamat ng todo sa Panginoon para sa kaloob na buhay na ito. Maraming tao ang humiga kagabi na hindi na nagising pa ngayong umaga. Maraming pamilya ang nagluluksa ngayong sandaling ito dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit tayo, sa awa at habag ng Diyos, ay binigyan pa ng isa pang pagkakataon. Binigyan pa tayo ng isa pang araw upang magpuri, magpasalamat at maglingkod sa Kanya. Binigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon upang ipakita ang ating pag-ibig sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga, sa buong puso, tayo ay dapat na magpasalamat at magalak sa kaloob na araw na ito. Ang tema ng ating panalangin ngayong umaga ay napakahalaga at napakalakas. Tayo ay magsasalita tungkol sa kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay magbabago ng inyong araw ngayon. Hindi lang simpleng pagbabago, kundi isang radikal na pagbabago na magmumula sa Kanyang kamay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi ordinaryong Diyos. Siya ay ang Diyos na lumilikha ng mga himala. Siya ay ang Diyos na bumubukas ng mga daan sa gitna ng walang daan. Siya ay ang Diyos na nagsasalita at ang mga imposible ay nagiging posible. Sa araw na ito, ang ating pananampalataya ay nakatuon sa katotohanang ang Diyos ay aktibo, buhay at gumagawa sa ating mga buhay ngayon, hindi bukas, hindi sa nakaraan, kundi ngayon mismo sa sandaling ito. Ang ating bersikulo na magiging pundasyon ng ating panalangin ay matatagpuan sa aklat ng Jeremias, Kabanata 30 at 9, talata 17. Sinasabi nito, "Sapagkat ako'y magpapagaling sa iyo at gagamutin kita sa iyong mga sugat," sabi ng Panginoon. Ang bersikulo na ito ay isang pangako mula sa mismong bibig ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang pangarap o isang ilusyon. Ito ay isang tiyak na pangako na ang Diyos mismo ay magsasalita at gagawin. Ang Diyos ay nangungusap na Siya mismo ay magpapagaling sa atin. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang kamay. Ang Diyos ay nagsasabi na Siya ay gagamutin tayo sa ating mga sugat. Anumang sugat mayroon tayo ngayong araw na ito, maging pisikal man, emosyonal o espiritual, ang Diyos ay nangako na Siya mismo ang magiging ating manggagamot. Kung kayo ay kasama ko ngayong umaga, kung ang inyong puso ay naghahangad ng pagbabago, kung kayo ay umaasa na ang araw na ito ay mag-iiba sa mga nakaraang araw, nais kong imbitahan kayong magsabi ng isang malaking Amen sa inyong puso. Hayaan ninyong lumikha ang pananampalataya sa loob ng inyong espiritu. Huwag kayong matakot na maniwala ng malaki dahil ang ating Diyos ay isang dakila at makapangyarihang Diyos. Huwag kayong mangamba na umasa ng higit pa dahil ang Kanyang mga pangako ay totoo at hindi nagbabago. Sa sandaling ito, magtiwala kayo na ang lahat ng inyong mga panalangin ay naririnig ng langit. Ang bawat luha na pumapatak mula sa inyong mga mata ay nakikita ng Diyos. Ang bawat daing ng inyong puso ay naririnig ng ating Ama sa langit.
Ngayon, habang tayo ay naghahanda na magsimula ng ating panalangin, nais kong hilingin sa inyo na maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan kayo ay maaring makipag-usap sa Diyos nang walang istorbo. Isara ang inyong mga mata kung maaari. Ilagay ang inyong mga kamay sa inyong dibdib o itaas ang mga ito sa langit. Ang mahalaga ay ang inyong puso ay bukas at handang tumanggap ng mga biyaya ng Diyos. Ang mahalaga ay kayo ay dumating sa presensya ng Diyos na may tunay na pagmamahal at paggalang. Handa na ba kayong magsimula ng isang panalangin na magbabago ng inyong buhay? Handa na ba kayong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa paraang hindi ninyo pa naranasan dati? Kung gayon, sumama kayo sa akin habang tayo ay yumuyukod sa harapan ng trono ng biyaya. Ama naming mahal sa langit, ang Diyos na makapangyarihan, ang lumikha ng langit at lupa, ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang ating kanlungan at lakas. Lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Kami ay hindi karapat-dapat na tawagin bilang iyong mga anak, ngunit sa iyong walang hanggang awa at habag, ginawa mo kaming bahagi ng iyong pamilya. Pinili mo kaming maging mga tagapagmana ng iyong kaharian. Binigyan mo kami ng pribilehiyong tawagin ka naming Ama. Sa sandaling ito, Panginoon, kami ay dumadating sa iyo, hindi dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa dugo ng iyong anak, na si Hesukristo na nagbayad ng aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, para sa kaloob na umaga na ito. Maraming biyaya ang iyong ibinuhos sa amin mula pa kahapon. Binuksan mo ang aming mga mata ngayong umaga kahit na maraming tao ang hindi na nagising pa. Binigyan mo kami ng lakas na bumangon mula sa aming mga higaan. Binigyan mo kami ng pag-asa na ang araw na ito ay mag-iiba, na ang araw na ito ay dadalhin ang mga bagong pagpapala, mga bagong pagkakataon at mga bagong himala. Kami ay nagpapasalamat dahil ikaw ay isang tapat na Diyos. Ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Ang iyong awa ay bago tuwing umaga. Kinikilala namin, Panginoon, na ikaw ay nandito sa aming gitna ngayong sandaling ito. Ang iyong presensya ay napupuno sa lugar na ito. Ang iyong banal na espiritu ay umiikot sa aming paligid, naghahanda na gumawa ng mga himala sa aming mga buhay. Alam namin na saan mang lugar na 2 o 3 ay nagtitipon sa iyong pangalan, doon ay nandoroon ka sa kanilang gitna. Kaya nga ngayong umaga, kami ay nagtitiwala na ikaw ay aktibong nakikinig sa aming mga panalangin. Ikaw ay handang tumugon sa aming mga pangangailangan. Ikaw ay nagnanais na magdala ng pagbabago sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan. Salamat dahil lagi mong sinusundan ang bawat hakbang namin. Ngayong umagang ito, Panginoon, nais naming pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na magbabago ng aming araw. Alam namin na marami sa amin ay gumising ngayong umaga na may mga bigat sa puso. May mga taong gumising na puno ng pag-aalala tungkol sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, sa kanilang mga utang, sa kanilang mga problema sa pamilya. May mga taong gumising na may sakit sa katawan. May nararamdamang kirot at hapdi na hindi pa rin gumagaling kahit na matagal ng panahon. May mga taong gumising na puno ng takot sa kinabukasan, nag-aalala kung saan kukuha ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan. May mga taong gumising na malungkot, nag-iisa at pakiramdam ay walang pag-asa. Ngunit, Panginoon, narito kami ngayong umaga upang ipaalala sa sarili namin at sa lahat ng nakikinig na ikaw ay isang Diyos na espesyalista sa imposible. Ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa iyo. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 11, talata 26, sa mga tao ito'y hindi maaari, ngunit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaari. Paniwalaan namin, Panginoon, na anumang imposible na sitwasyon ang aming kinakaharap ngayon,
Ikaw ay may kapangyarihan na gawing posible. Ang mga sakit na walang lunas sa medisina ay may lunas sa iyo. Ang mga problemang walang solusyon sa karunungan ng tao ay may solusyon sa iyong kamay. Ang mga pintong sarado na sa tingin namin ay walang pag-asa, nang mabuksan ay mabubuksan ng iyong makapangyarihang kamay. Kinikilala namin, Panginoon, na kami ay mahihina, kami ay hindi perpekto. Maraming pagkakataon na nabigo kami sa iyo. Maraming beses na sumuko kami sa mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Maraming sandali na nagduda kami sa iyong mga pangako. Maraming pagkakataon na ang aming pananampalataya ay naging mahina at nanginig sa harap ng mga problema. Ngunit kahit na ganoon, Panginoon, ikaw ay hindi kailanman bumitaw sa amin. Ikaw ay nananatiling tapat kahit na kami ay hindi tapat. Ikaw ay patuloy na nag-aabang sa amin na bumalik sa iyo. Tulad ng parabola ng alibughang anak, ikaw ay laging nakahanda na tanggapin kami pabalik sa iyong mga bisig. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran para sa lahat ng aming mga kasalanan. Alam namin na ang kasalanan ay humaharang sa aming komunikasyon sa iyo. Alam namin na ang pagsuway ay naguudyok ng pagdidistansya sa pagitan namin at ng iyong presensya. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, kami ay nagsisisi para sa lahat ng aming mga kamalian, para sa mga salita naming malupit na nakasakit sa iba, para sa mga gawa naming masama na nagdulot ng kahihiyan sa iyong pangalan, para sa mga iniisip naming hindi malinis na nagpahina sa aming espiritual na buhay. Panginoon, hugasan mo kami ngayon ng dugo ni Jesus. Gawin mo kaming malinis, dalisay at karapat-dapat na lumapit sa iyo. Panginoon, para sa araw na ito, humihingi kami ng iyong kapangyarihan na magbago ng aming mga sitwasyon. Marami sa amin ay matagal nang umaasa ng pagbabago. Matagal na naming hinihintay ang sagot sa aming mga panalangin. Ilang taon na, ilang buwan na, ilang linggo na kaming nananalangin para sa parehong bagay. May mga tao dito na nanalangin na para sa pagpapagaling ng sakit. May mga tao na nanalangin para sa pagdating ng trabaho. May mga tao na nanalangin para sa pagbabalik ng asawa nilang tumakas. May mga tao na nanalangin para sa mga anak nilang sumuway at tumalikod sa pananampalataya. Panginoon, ngayong araw na ito, kami ay umaasa na ikaw ay magsasalita at ang lahat ng mga ito ay magbabago. Hinihingi namin na ikaw ay magpadala ng iyong kapangyarihan mula sa langit na bubuksan ang lahat ng mga pintong sarado. Sinasabi sa Apokalipsis Kabanata 3, Talata 8, narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ng sinuman. Panginoon, buksan mo ngayon ang mga pintong matagal nang sarado sa aming mga buhay. Ang pintong ng oportunidad sa trabaho, buksan mo. Ang pintong ng pagpapagaling, buksan mo. Ang pintong ng mga biyayang pinansyal, buksan mo. Ang pintong ng mga relasyon na nasira, buksan mo. Walang sino mang tao ang makakapigil sa mga pintong bubuksan mo, Panginoon. Nananalangin din kami na ikaw ay magbigay sa amin ng karunungan na kailangan namin para sa araw na ito. Sinasabi sa Santiago Kabanata 1, Talata 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng mga tao ng buong kasaganaan at walang pagsaway at ibibigay sa Kanya. Panginoon, kailangan namin ng iyong karunungan upang gumawa ng mga tamang desisyon. Kailangan namin ng iyong patnubay upang malaman kung anong mga hakbang ang dapat naming gawin. Kailangan namin ng iyong pag-unawa upang makita kung ano ang iyong kalooban para sa aming buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na hindi nanggagaling sa mundo, kundi mula sa iyo. Nanalangin kami na ikaw ay magbigay din sa amin ng lakas na kinakailangan upang magtiwala sa iyo ng ganap. Minsan, Panginoon, napakahirap magtiwala, lalo na kung nakikita namin na ang mga pangyayari ay parang hindi pumapabor sa amin. Minsan napakahirap paniwalaan na ikaw ay nasa kontrol kapag ang lahat ng bagay ay mukhang gulo.
Ngunit naaalala namin ang sinabi sa Kawikaan Kabanata 3, talata 5 hanggang 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang magtiwala sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga daan at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Panginoon, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo ng ganap kahit na hindi namin nakikita o nauunawaan ang iyong mga plano. Humihingi rin kami ng pananampalataya na lumalaki at tumitibay araw-araw. Sinasabi sa Hebreo Kabanata 11, talata 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga inaasahan at paniniguro sa mga bagay na hindi nakikita. Panginoon, bigyan mo kami ng ganitong uri ng pananampalataya, ang pananampalatayang makatitindig kahit na may malakas na bagyo. Ang pananampalatayang hindi natitinag kahit na ang mundo ay gumuguho sa aming paligid. Ang pananampalatayang nagtitiwala na ang iyong mga pangako ay totoo kahit na ang mata ay hindi pa nakakakita ng katuparan. Ipinapahayag namin, Panginoon, na buong puso kaming naniniwala sa iyong kapangyarihan. Naniniwala kami na ikaw ay ang parehong Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang mga himala na ginawa mo noong panahon ng Biblia ay maaari mo pa ring gawin ngayon. Ang pagbubukas ng dagat na pula, maaari mo pa ring ulitin sa aming mga buhay. Ang pagpapakain ng libu-libong tao gamit ang 5 tinapay at 2 isda, maaari mo pa ring gawin sa aming kakulangan. Ang pagbuhay kay Lazaro pagkatapos na mamatay ng 4 na araw, maaari mo pa ring gawin sa mga sitwasyong patay na sa paningin ng tao. Naniniwala kami, Panginoon, at dahil dito, kami ay umaasa ng mga himala ngayong araw na ito. Nangako kami sa iyo, Panginoon, na kung ikaw ay gagawa ng mga himala sa aming mga buhay, hindi namin ito ililigaw o ibibigay ang kredito sa aming sarili. Aming ipapahayag sa buong mundo na ikaw lamang ang nararapat sa lahat ng papuri at kaluwalhatian. Aming isasalaysay sa lahat ng mga tao ang iyong mga kahangahangang gawa. Gagamitin namin ang aming mga patutuo upang palakayisin ang iyong pangalan at upang magbigay ng pag-asa sa iba na nawawalan na ng pag-asa. Ngayong umagang ito, Panginoon, nais naming magdala ng intercession para sa aming mga pamilya. Alam namin na ang pamilya ay iyong mismong pagkakaloob. Ito ay iyong ideya at ito ay iyong designo. Kaya ngayon, kami ay tumitindig bilang mga mangungusap para sa aming mga mahal sa buhay. Una sa lahat, nanalangin kami para sa aming mga asawa. Panginoon, kung sino man sa amin ay may asawa, hinihiling namin na ikaw ay magpahid ng langis ng iyong pagmamahal sa aming mga pag-iisang mag-asawa. Palakasin ang aming mga relasyon, alisin ang mga pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Bigyan ng pasensya ang isa't isa. Turuan kaming magpatawad at magmahalan tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Sinasabi sa Efeso Kabanata 5, talata 25, mga asawa, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili para sa kaniya. Panginoon, tulungan ang mga asawang lalaki na mahalin ang kanilang mga asawa ng walang kondisyon. Tulungan ang mga asawang babae na igalang at suportahan ang kanilang mga asawa. Nanalangin din kami para sa aming mga anak. Panginoon, ang mga anak ay iyong kaloob at bendisyon. Ang bawat isa sa kanila ay may espesyal na layunin sa iyong plano. Ngayong umaga, kami ay humihingi na ikaw ay maglagay ng iyong kamay ng proteksyon sa kanilang mga buhay. Ingatan mo sila mula sa lahat ng kapahamakan. Protektahan mo sila mula sa masasamang impluensya ng mundo. Ilayo mo sila sa mga taong may masamang hangarin sa kanila. Sinasabi sa Kawikaan Kabanata 22, talata 6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan kung paano palalakihin ang aming mga anak ayon sa iyong mga kautusan. Gawin mo silang mga taong may takot sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos.
Para sa mga magulang namin, Panginoon, mga taong nagpalaki at nag-alaga sa amin mula pa nung kami ay sanggol, kami ay nanalangin ng espesyal na pagpapala. Marami sa aming mga magulang ay matatanda na at may mga karamdaman sa katawan. Panginoon, pagalingin mo sila, bigyan mo sila ng mahabang buhay upang makita pa nila ang pagunlad ng kanilang mga anak at apo. Gantimpalaan mo sila sa lahat ng kanilang mga sakripisyo. Sinasabi sa Exodo Kabanata 20, talata 12, "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoong iyong Diyos." Panginoon, tulungan mo kaming maging mga anak na sumusunod at gumagalang sa aming mga magulang. Bigyan mo kami ng pagkakataon na suklian ang lahat ng kanilang mga kabutihan. Nanalangin din kami para sa aming mga kapatid, mga pinsan, mga pamangkin at sa buong angkan namin. Panginoon, gawing malapit ang aming mga puso sa isa't isa. Alisin ang mga inggit, sama ng loob at kompetensya sa loob ng pamilya. Turuan kaming magtulungan at magsuportahan sa isa't isa. Saan mang sulok ng mundo naroroon ang aming mga kamag-anak, Panginoon, gabayan at protektahan mo sila. Kung may mga kamag-anak kaming malayo sa iyo, nanalangin kami na dalhin mo sila pabalik sa iyong pag-ibig. Tungkol naman sa kalusugan, Panginoon, alam namin na ikaw ay ang manggagamot na dakila. Ikaw ang Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Ngayong umaga, kami ay tumitindig para sa lahat ng may sakit, para sa mga taong may cancer, diabetes, high blood, sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa atay, at iba pang mga matinding sakit. Kami ay nananalangin ng lubos na pagpapagaling. Ipinapahayag namin na sa pangalan ni Jesus, ang bawat selula sa kanilang katawan ay ginagaling ngayon. Ang bawat organ ay bumabalik sa normal na pagganap. Ang bawat sakit ay umaalis ngayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sinasabi sa Isaias, Kabanata 53, talata 5, "Ngunit siya'y sinugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y dinurog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na nagdulot sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling." Panginoon, ang pagpapagaling ay binili na ni Jesus sa krus. Na kaya ngayon, hawakan namin ang pangakong ito at naniniwala na ang pagpapagaling ay nangyayari na. Para sa mga taong may mga emosyonal at mental na sakit na nakakaranas ng depression, anxiety, trauma at takot, nanalangin kami ng pagpapagaling din para sa kanila. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Sinasabi sa Filipos Kabanata 4, talata 6-7, "Huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus." Panginoon, ibigay mo ang kapayapaang ito sa lahat ng nababalisa at nag-aalala. Palitan ang kanilang takot ng pananampalataya. Palitan ang kanilang kalungkutan ng kagalakan. Palitan ang kanilang kawalan ng pag-asa ng positibong pag-asa sa iyo. Nanalangin din kami para sa mga taong nakakulong sa iba't ibang uri ng pagkaalipin. May mga taong nakakulong sa bisyo ng alak, droga, sugal, pornografya at iba pang masasamang gawain. Panginoon, palayain mo sila ngayon. Wasakin ang mga tanikala na pumipigil sa kanila na mamuhay ng malayang buhay. Sinasabi ni Jesus sa Juan Kabanata 8, talata 36, "Kaya kung kayo'y palayain ng anak, tunay ngang malaya kayo." Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang kalayaan sa lahat ng nakakulong. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasira na. Ang kapangyarihan ng karimlan ay natalo na. Ang bawat bisyo ay nawalan na ng kontrol sa kanilang buhay ngayon.
Para sa mga taong nahaharap sa mga financial na krisis, sa mga taong walang trabaho, sa mga taong may malalaking utang, sa mga taong hindi alam kung saan kukuha ng pera para sa rent, para sa pagkain, para sa edukasyon ng mga anak, nanalangin kami ng espesyal na interbensyon mula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay. Ikaw ang El Shaddai, ang Diyos na sapat sa lahat. Sinasabi sa Filipos, Kabanata 4, talata 11, at ang aking Diyos ay tutupad ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, naniniwala kami sa pangakong ito. Ikaw ay hindi nagkulang kailanman at hindi ka magkulang ngayon. Buksan ang pintuan ng mga oportunidad sa negosyo. Dalhin ang mga bagong kliyente at customer. Magdala ng mga proyekto at kontrata. Ibigay ang promosyon at pagtaas ng sweldo. Gawing bukas ang mga kamay ng mga taong may kakayahang tumulong. Para sa aming bansa sa Pilipinas, nanalangin kami ng pagpapala at proteksyon. Panginoon, ang aming bansa ay dumaan sa maraming pagsubok. May mga sakuna, may mga trahedya, may korupsyon, may kahirapan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naniniwala kami na mayroon kang magandang plano para sa aming bansa. Nanalangin kami para sa aming mga pinuno, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyal. Bigyan mo sila ng karunungan upang mamahala ng tama, alisin ang korupsyon sa gobyerno, itayo ang katarungan at katuwiran. Sinasabi sa Kawikaan Kabanata 20, talata 2, kapag ang mga matuwid ay namumuno, ang bayan ay nagagalak. Ngunit kapag ang masama ay namumuno, ang bayan ay nag-aangal. Panginoon, itayo mo ang mga lider na may takot sa iyo, na may integridad at tapat sa kanilang tungkulin. Para sa iglesia sa buong mundo, nanalangin kami ng paglakas at paglaki. Panginoon, ang iglesia ay iyong katawan dito sa lupa. Palakasin ang aming mga puso na magpatuloy sa misyon na ibinigay mo sa amin. Bigyan ng tapang ang mga pastor at leader na ipangaral ang iyong salita ng walang takot. Palakasin ang bawat miyembro na maging liwanag at asin sa mundong ito. Magdala ng bagong mga kaluluwa sa aming mga simbahan. Dalhin ang pagbabagong buhay sa mga bayan at lungsod. Sinasabi sa Mateo Kabanata 28, talata 11 hanggang 20. Kaya nga, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At sila'y inyong turuan na tuparin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi, hanggang sa wakas ng sanlibutan. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang dakilang komisyong ito. Para sa mga taong hindi pa kilala si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas, nanalangin kami na ikaw ay humawak sa kanilang mga puso ngayon. Panginoon, may mga taong nanonood o nakikinig ngayong umaga na wala pa sa iyo. Hawakan mo ang kanilang mga puso. Buksan ang kanilang mga mata upang makita ang katotohanan. Buksan ang kanilang mga tainga upang marinig ang iyong tinig. Bigyan mo sila ng pagsisisi at pananampalataya na kailangan upang tumanggap kay Jesus. Sinasabi sa Juan Kabanata 3, talata 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, hayaan mo silang makaramdam ng iyong pag-ibig ngayon at gumawa ng desisyon na sundin ka. Para sa aming komunidad dito sa channel na ito, sa lahat ng mga subscribers, mga viewers at mga taga-suporta, nanalangin kami ng espesyal na pagpapala. Panginoon, salamat sa kanilang suporta at pagtitiwala sa ministeryo na ito. Gantimpalaan mo sila ng sagana sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Saan man sila naroroon sa mundo ngayon, ibigay mo sa kanila ang iyong proteksyon at pag-ibig.
Dalhin mo sila sa mas malalim na relasyon sa iyo. Gamitin mo ang bawat isa sa kanila bilang instrumento ng iyong pagpapala sa iba. Ngayong oras, Panginoon, nais naming magsalita ng praktikal na usapin tungkol sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Alam namin na Ikaw ay isang Diyos na interesado hindi lamang sa aming spiritual na buhay, kundi pati na rin sa aming pisikal at material na pangangailangan. Kaya ngayong umaga, kami ay lumalapit sa iyo na may tiwala upang hilingin ang iyong probisyon para sa aming mga pamilya. Panginoon, marami sa amin ay humaharap sa mga kahirapan sa pananalapi. May mga taong nag-aalala kung paano babayaran ang mga bills sa kuryente, tubig at telepono. May mga taong nag-aalala kung paano bibili ng pagkain para sa buong pamilya. May mga taong may mga utang na kailangang bayaran at hindi alam kung saan kukuha ng pera. May mga taong may mga anak na nag-aaral at kailangan ng pera para sa tuition, baon at school supplies. Panginoon, lahat ng mga alalahanin na ito ay alam mo. Wala kang nakalimutan. Ang bawat pangangailangan ay nakikita mo. Kaya ngayon, hinihiling namin sa iyo na ikaw ay magbukas ng mga pintuan ng pagpapala. Ipinapahayag namin ang sinabi sa Malakias Kabanata 3, Talata 10. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibububu sa inyo ang pagpapala na hindi na magkakasya. Panginoon, naniniwala kami sa pangakong ito, kaya nga kami ay umaasa na ikaw ay magbubukas ng mga dungawan ng langit at magbububo ng mga pagpapalang hindi na magkakasya. Nananalangin kami, Panginoon, para sa mga taong walang trabaho. Ilang buwan na, ilang taon na ang ilan sa kanila na naghahanap ng trabaho. Sumulat na ng libu-libong aplikasyon. Dumalo na sa daan-daang interview. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin. Panginoon, dalhin mo sila sa tamang trabaho. Hindi lang simpleng trabaho, kundi trabahong babagay sa kanilang skills at talento. Trabahong magbibigay ng sapat na sahod para sa kanilang pangangailangan. Trabahong may magandang working environment at mabubuting kasamahan. Trabahong may pag-unlad at promosyon, sinasabi sa Awit Kabanata 13 at 700, Talata 2, sapagkat siya ang Diyos na nagbibigay sa kanyang mga iniibig kahit sa kanilang pagtulog. Ang Panginoon, kahit sa tulog pa kami ay iniisip mo kung paano kami bibigyan ng mga biyaya. Para sa mga may negosyo, nanalangin kami na ikaw ay magpapasok ng mga bagong kliyente at customer. Dalhin ang mga taong may kakayahang bumili ng mga produkto at serbisyo. Pagpalain ang bawat transaksyon. Palaguin ang negosyo ng multiplied na paraan. Protektahan mula sa mga taong may masamang hangarin. Bigyan ng karunungan kung paano mamahala ng tama at kung paano palalaguin pa ito. Sinasabi sa Deuteronomio Kabanata 8, Talata 18, kundi aalalahanin mo ang Panginoong iyong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang magkayaman. Panginoon, kinikilala namin na ang lahat ng tagumpay sa negosyo ay nanggagaling sa iyo. Nanalangin din kami para sa mga taong may utang. Panginoon, ikaw ay nagsabi na huwag kaming maging alipin ng sinuman, kabilang na ang utang. Kaya ngayon, nanalangin kami na ikaw ay magbigay ng mga paraan upang mabayaran ang lahat ng utang. Dalhin ang unang blessings, ang unexpected income, ang mga regalo mula sa mga taong hindi inaasahan. Gawin ang mga imposible na posible upang mabayaran ang lahat ng utang at maging malaya sa pananalapi. Sinasabi sa Roma Kabanata 13, Talata 8, huwag ninyong pagkautang ang sinuman maliban sa pag-ibig sa isa't isa. Ang Panginoon, tulungan mo kaming mabuhay ng walang utang at may kakayahang magbigay sa iba. Hinihiling din namin, Panginoon, na ikaw ay magturo sa amin ng karunungan sa pananalapi.
Maraming tao ay may kita ngunit hindi marunong mag-budget at mag-save. Maraming tao ay nauubos agad ang kinikita at hindi natitira para sa future. Maraming tao ay nagpapagastos sa mga bagay na hindi naman kailangan at pagkatapos ay walang pera para sa mga tunay na pangangailangan. Panginoon, turuan mo kami kung paano mamahala ng pera ng maayos. Turuan mo kami ng disiplina at self-control. Turuan mo kami na magtabi para sa kinabukasan habang nag-e-enjoy din sa kasalukuyan. Sinasabi sa Kawikaan Kabanata 21, Talata 5, ang mga plano ng masipag ay nagtatapos lamang sa kasaganaan, ngunit ang nagmamadali ay sa kakulangan lamang. Panginoon, gawing marunong kaming planner at manager ng aming mga resources. Sa sandaling ito, Panginoon, nais naming gumawa ng mga makapangyarihang deklarasyon batay sa iyong salita. Ang mga deklarasyong ito ay hindi simpleng mga salita, kundi mga propetikong pangungusap na may kapangyarihan dahil ito ay batay sa iyong mga pangako. Kaya ngayong umaga kasama mo, kami ay nagsisimulang magpahayag ng mga bagay na hindi pa nakikita na para bang nakikita na namin. Ipinapahayag namin na ang araw na ito ay espesyal. Ang araw na ito ay iba sa lahat ng ibang araw. Ang araw na ito ay dadalhin ang mga pagbabagong matagal na naming hinihintay. Ipinapahayag namin na mula ngayong umaga, ang himala ay nagsisimula ng mangyari sa aming mga buhay. Walang makakapigil sa plano ng Diyos para sa amin. Walang makakahadlang sa mga biyayang nakaabang para sa amin. Walang makakasira sa mga oportunidad na ihahain sa amin ngayong araw. Ipinapahayag namin batay sa Awit Kabanata 88, Talata 7, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magsaya at magalak dito. Panginoon, ang araw na ito ay iyong ginawa para sa amin. Kaya naman kami ay magsasaya at magagalak. Hindi kami mag-aalinlangan, hindi kami matatakot, hindi kami mawawalan ng pag-asa. Ang araw na ito ay araw ng himala para sa amin. Ipinapahayag namin din batay sa Isayas, Kabanata 43, Talata 11, Masdan ninyo, gagawin ko ang isang bagong bagay. Ngayon ito ay sumisingaw na. Hindi ba ninyo napapansin, tunay na gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto? Panginoon, naniniwala kami na ikaw ay gumagawa ng bagong mga bagay sa aming mga buhay ngayong araw na ito. Ang mga bagay na dating imposible ay nagiging posible. Ang mga daan na dating sarado ay bumubukas. Ang mga ilog ng pagpapala ay dumadaloy sa mga lugar na dating tuyo at walang buhay. Ipinapahayag namin batay sa Jeremias, Kabanata 20, Talata 11, sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga plano upang kayo ay ginhawa at hindi sakuna, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Panginoon, salamat dahil mayroon kang mga plano para sa amin. Ang mga planong ito ay mabuti at hindi masama. Ang mga planong ito ay magdadala ng pag-asa at hindi ng pagkawasak. Kaya naman kami ay nagtitiwala sa iyong mga plano kahit hindi pa namin nakikita ang buong picture. Ipinapahayag namin batay sa Roma Kabanata 8, Talata 28. At alam natin na sa mga umiibig sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Panginoon, ang bawat pangyayari sa aming buhay, mabuti man o masama, ay magtutulungan para sa aming kabutihan. Kaya naman, kahit may mga bagay na hindi namin nauunawaan, nagtitiwala kami na ikaw ay may magandang layunin sa likod ng lahat. Ipinapahayag namin batay sa Filipos Kabanata 4, Talata 13, lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Panginoon, may lakas kami dahil sa iyo. Walang problema na hindi namin kayang harapin. Walang pagsubok na hindi namin kayang lagpasan. Walang hadlang na hindi namin kayang lampasan.
Dahil ikaw ay nasa amin at ikaw ay nagbibigay ng lakas sa aming kahinaan. Ipinapahayag namin batay sa Juan Kabanata 10, talata 10, ako ay naparito upang mayroon silang buhay at upang ito'y sagana. Panginoon, ang buhay na ibinigay mo sa amin ay hindi simpleng buhay. Ito ay masaganang buhay, buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan at kasiyahan. Kaya naman kami ay nagtitiwala na ang buhay na ito ay aming mararanasan mula ngayong araw. Ipinapahayag namin batay sa Isayas Kabanata 54, talata 17, walang sandata laban sa iyo ay magtatagumpay, at bawat dila na titigkil sa iyo sa paghatol ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Panginoon, protektado kami. Ang bawat plano ng kaaway laban sa amin ay mabibigo. Ang bawat sandata na inihahanda laban sa amin ay hindi magtatagumpay. Ang bawat negative na salita laban sa amin ay babalik sa nagsalita. Ipinapahayag namin batay sa awit 23, talata 1. Ang Panginoon ay aking pastol, wala akong pagkukulang. Panginoon, ikaw ay aming pastol, kaya naman wala kaming pagkukulang. Lahat ng aming pangangailangan ay iyong tinutugunan. Wala kaming dapat ikatakot dahil ikaw ay gumagabay sa amin sa bawat hakbang ng aming buhay. Ipinapahayag namin batay sa 2 Korinto Kabanata 9, talata 8, at ang Diyos ay makakagawa na ang lahat ng biyaya ay sumasa inyo ng sagana upang sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng oras na may sapat kayong lahat, kayo ay maaaring sumagana sa bawat mabuting gawa. Panginoon, ang biyaya ay sumasa amin ng sagana. Hindi kami kakulangan, hindi kami nangangailangan, mayroon kami at higit pa upang maging blessing sa iba. Ngayon, Panginoon, habang papalapit na kami sa dulo ng aming panalangin, nais naming magpasalamat ng huling beses para sa lahat ng aming mga pinagpala. Salamat sa buhay na ito, salamat sa pamilya, salamat sa mga kaibigan, salamat sa mga oportunidad, salamat sa mga pagsubok na nagpalakas sa aming pananampalataya. Salamat sa mga trials na nagturo sa amin ng mga aral. Salamat sa lahat ng bagay, maliit man o malaki, na nagpapakita ng iyong pag-ibig at pag-aalaga. Ngayong oras, Panginoon, aming iniaalay sa iyo ang buong araw na ito. Ang susunod na mga oras, mga minuto at mga segundo ay inihahandog namin sa iyo. Gamitin mo kami bilang iyong mga instrumento. Pagpalain ang bawat trabaho na gagawin namin. Pagpalain ang bawat usapan na makakausap namin. Pagpalain ang bawat lugar na pupuntahan namin. Hayaan mo kaming maging liwanag sa madilim na mundo. Hayaan mo kaming maging asin na magbibigay ng lasa sa mga taong walang pag-asa. Hinihiling namin na ikaw ay manatili sa amin sa buong araw. Huwag mo kaming pabayaan kahit saglit. Gabayan mo ang bawat desisyon na gagawin namin. Turuan mo kami na magsalita ng mga salitang makakapagpalakas sa iba. Turuan mo kami na gumawa ng mga kilos na makapagpapakita ng iyong pag-ibig. Turuan mo kami na maging mapagpasensya sa mga taong mahirap pakisamahan. Turuan mo kami na magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Nangungusap kami na kung may mga pagsubok pa na darating sa araw na ito, bigyan mo kami ng lakas na harapin ito. Kung may mga tukso na darating, bigyan mo kami ng kakayahan na tumakas mula dito. Kung may mga problema na lilitaw, bigyan mo kami ng solusyon at paraan. Alam namin, Panginoon, na ang buhay ay hindi perpekto. May mga araw na mahirap at may mga araw na madali. Ngunit sa lahat ng mga ito, nagtitiwala kami na ikaw ay kasama namin. Muling nangungusap kami, Panginoon, ng aming commitment sa iyo. Nangako kami na mamuhay ng buhay na nakalulugod sa iyo. Nangako kami na iwasan ang kasalanan at sundin ang iyong mga utos. Nangako kami na maging tapat sa iyo kahit mahirap. Nangako kami na ipagpatuloy ang paglalakad sa liwanag at hindi sa kadiliman. Tulungan mo kami, Panginoon, na tuparin ang mga pangakong ito. Alam namin na sa sarili naming lakas, kami ay mabibigo.
Ngunit sa iyong biyaya at kapangyarihan, kami ay makakatayo at makakapanatili. Sa ngalan ni Jesus, aming ipinagpapalaya ang lahat ng tao na nakikinig ngayong umaga. Ipinagpapalaya namin sila mula sa lahat ng takot at pag-aalala. Ipinagpapalaya namin sila mula sa lahat ng sakit at karamdaman. Ipinagpapalaya namin sila mula sa lahat ng kahirapan at problema. Ipinagpapalaya namin sila upang maranasan ang ganap na buhay na inihanda mo para sa kanila. Hayaan mo silang maglakad sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. Panginoon, aming binibigyan ka ng lahat ng papuri, kaluwalhatian at parangal. Ikaw lamang ang nararapat. Ikaw lamang ang karapat-dapat. Ikaw lamang ang tunay na Diyos. Walang iba pang tulad mo. Walang iba pang makapantay sa iyo. Kaya naman sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming sinasabi, aming layuning palakihin ang iyong pangalan at ipakita sa mundo kung gaano ka kagaling at gaano ka kaganda. Ngayong umagang ito, binibigyan namin ka ng permission na gumawa ng anumang bagay sa aming buhay. Baguhin mo ang mga bagay na kailangang baguhin. Alisin mo ang mga bagay na kailangang alisin. Dagdagan mo ang mga bagay na kailangang dagdagan. Kami ay sumusuko sa iyong kalooban at plano para sa amin. Kami ay nagtitiwala na ikaw ay alam ang pinakamabuti para sa amin. At ngayon, bilang huling blessings, aming ipinagpapala ang bawat taong nakikinig. Naway ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay manatili sa inyong mga puso at isipan. Naway ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumainyo lahat ngayong araw at magpakailanman. Naway kayo ay protektado, gabayan at pagpalain sa buong araw. Naway ang bawat hakbang na inyong gagawin ay nararapat at gusto ng Panginoon. Naway kayo ay maging instrumento ng pagpapala sa iba. Amen at Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming panalangin ngayong umaga. Sana ay nakatulong ito sa inyong espiritual na buhay. Sana ay nabigyan kayo ng pag-asa at lakas upang harapin ang araw na ito. Ngayon, gusto kong imbitahan kayong mag-iwan ng komento sa baba. Sabihin ninyo sa amin kung paano kayo nakatulong ng panalangin na ito. Ibahagi ninyo ang inyong mga prayer requests upang aming maipanalangin din kayo. Magtulungan tayo bilang isang komunidad ng pananampalataya. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, mangyaring i-subscribe na ninyo ngayon. I-click ang bell icon upang makatanggap ng notification sa tuwing may bagong video kami. Ibahagi ninyo din ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng panalangin. Sama-sama nating ikalat ang magandang balita ng pag-ibig ng Diyos. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Naway ang Diyos ay magpatuloy na magpala sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatili kayong blessed, protected at loved ng Panginoon. Paalam at Diyos ay sumainyo. Amen.